Alright, andito na naman tayo sa Barangay Kawayan, Angeles City. Para magtiyanggi syempre, galing na kami sa Anonas. Yan. Preparation na tayo para sa Kawayan. Nakalatag na yung ating baklad. Syempre, lalagyan natin sa pen para maganda, presentable. Dahil panayang ulan ngayon, hindi muna tayo maglalatag ng tools. Ang ilalatag lang natin yung baklad tsaka accessories. Mahirap kasi yung ilatag yung tools pagka nag-uulan na ganyan eh. Although meron siyang BO, pero syempre hindi mo natin lalatag. Pag nabasa kasi yung halimbawa yung mga plies, merong karton yan eh. Pagka nabasa yun, medyo mahirapan tayo magpapalit. Kasi maselan din yung mga pinagkukuhanan namin. Hindi nila basta-basta pinapalitan yung item. Preparado na rin yung ating folding bed. Dito yung accessories. Dito ko nilalatag yung accessories. Ganyan talaga ang buhay ng tiyanggi. Tiyanggi vendor. Yun no? Siyempre ayusin natin yung pagkakasapin nito. Para hindi lilipad-lipad. Diba? Pag maayos ng sapin mo dyan, panalo na yan. Yun. Nadali na Ito, patong muna natin dito. Patong muna natin ito dito. Yan. Para hindi lipad-lipad. Yun. Panalo, di ba? Unahin na natin nilatag yung yung baklad. Si kuya kumain muna ng mami yan. Nagugutom daw siya eh. Unahin natin yung baklad. Ginit na ako ng baklad tsaka yung yung accessories. Para kung sakaling umulan man, hindi mababasa yung mga paninda. Maganda na yung nakahanda, di ba? Yan, Panalo na yan. Uy, malalaki pala to. Yan, Itong laman ng baklad, halos karamihan ito, kasangkapan sa bahay. Ayan, strainer. Hindi nangangalawang to, yung nakagandaan ito. Hindi siya nangangalawang. Ayan, yung nakita nyo dumana sa sakyan na yan. Pupunta yan ng kung different ship, Argot, o kaya naman Sapang Bato. Bukas na kasi uli yung daan dyan eh. Kaya anytime, pwede ka na uli dumaan dyan. Pinaka-shortcut kasi yan. Itong tuloy nito, yan ang kung tawagin Kuwanas. Pagitan siya ng Kawayan at Anonas. Kaya tinawag siyang Kuwanas. Ayan, latag-latag na naman tayo ng ating mga paninda. Alright. Yun lang kagandahan dito kapag pagkagaling namin sa Anonas, diretso na kami dito, latag na agad.
May mga pagkakataon kasi minsan maaga namimili yung mga tao. Lalo yung mga nagtatrabaho, kung wala silang oras mamili, nakakabili na sa amin. Kasi ganitong oras nakakapaglatag na kami dito. Parang nung nasa overcourt pa kami. Pagkagaling sa nasa diretso sa overcourt, latag agad. Kaganda naman sa overcourt na yun, kahit umulan pa, hindi ka mababasa. Kasi nga, overcourt. Pero dito, maganda na rin, siyempre. Marami rin namimili dito eh. Saka dito, pinaghahandaan na rin nila yung Tiangge. Bago sila pumunta sa bayan, meron naman sila mabibili dito sa Tiangge. Kaya halos kompleto na rin dito. May mga isda, may nagtitinda ng manok. Ganun sa Tiangge. Kaya hindi mo na kailangan lumayo. Sa Tiangge lang sigurado makikita mo na yung mga hinahanap mo. May mga damit, halos kompleto na nga. May mango shake, iba-iba. Ukay-ukay, marami rin dito. Halos kompleto na nga sa Tiangge. Siguro wala lang dito yung mga appliances. O kasi sa Tiangge, appliances, malalaki ang space niyan eh. Siguro sa ibang lugar baka meron. Pero sa Tiangge wala pa ako nakitang nagtitinda ng appliances. Yun di tapos na agad tong isa. Ayos. Tapos syempre yung pinaglagyan ng paninda na to, ilalagay natin sa ilalim ng baklag. Yan, Di ayos na. Pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Habang tumatagal lalong nag-iiba yung buong buhay ko'y alay sa'yo. Pag nawala ka'y wala na rin ako. Mga sandok naman ang ating ilalagay. Mga sandok. Kung ako'y mag-aasawa, ang pipiliin ko, isang Tiangge vendor. Tinda ako, tinda kami, tindahan kami sa Tiangge hanggang ating gabi. Uy, konti na lang pala yung kutsara na to. Ano na lang, 5 piraso na lang. Nabili na kasi sa Anunas kanina eh. Nabili na yung mga kutsara sa Anunas kanina. Nabili kutsara. Pati tinidor Tatlong piraso na lang din eh. Ito naman yung pangkayod ng buko. Ayan Ayan napakaganda nito. Pakita ko sa inyo Ayan Ayan yung pangkayod ng buko natin. Pangkayod ng buko. Napakaganda nito. Hindi basta-basta natatanggal to. Napakatibay. Ang benta namin ito 50. Sulit naman yung 50 mo dyan. Taon na yan ang abutin. Hindi masisira yan dahil matibay eh. Ito naman yung tig 25. Para syempre yung mga namamahalan sa 50, meron silang mabibili na 25. Mga pangkain din ng buko yan. 25. O syempre kung ikaw naman ay mahilig sa bangus,
Ito yung pangkaliskis sa bangus. Ayan o. Napakaganda niyan. Yun. Ayan o. Oh. Mga mangkok. Mga mangkok. Strainer. Sa lababo. Pwede rin sa banyo. Ayan o. Tatlong size yan. Tatlong size. Pwede sa lababo, pwede sa banyo. Depende kung kakasya dun sa banyo. Pero kadalasan, pang lababo lang talaga yun. Pero yung iba naman, pinauubra nila sa ano, sa banyo. Oh. Pinggan. Makapal ang pinggan na yan, makapal. Plastic siya, plastic. Siyempre, meron din tayong babasagin na pinggan. Oh. Ito yung babasagin na pinggan. Ayan ang pinggan na babasagin. Yo, medyo malapit-lapit na matapos yung backlog natin ay. Nangokasyon na ka rin, Bap? Birthday, Bap? Birthday. Oh, magkano yan sila? Magkano yan sila? Ba't siya ka na din anak na? Sige, Bap, salamat. Meron daw ano doon, okasyon. Pinarkila daw yung swimming pool dito sa bandang Kawayan. Meron kasi swimming pool dyan eh. Nalimutan ko lang yung pangalan, kung ano yung pangalan ng swimming pool. Yung kasama namin yung nagtsatsyangge. Pinapupunta kami doon. Kasi nga daw ay may okasyon. Kung sakaya daw mapabanda kami doon, bahala na sa amin yung anak niya. Santa Clara, Pinong-Pinong, bigyan mo ako ng asawang mabait. Sa ulam walang reklamo. Igiling mo, igiling mo, igiling mo, igiling mo. Ikambot mo, ikambot mo, ikambot mo, ikambot mo. Bap! Bap, pamasyal ka ata? Mamasyal ka ata, Bap? No rin. Actually, swimming pool. Yung malaki sir, 100 po. 60 po. Sige po. O di ba mga siblings, sabi ko sa inyo eh, dito sa Kawayan, pagka maaga ka nakapaglatag, talaga may pagkakataon na may namimili talaga. Kamukha ng mga yun. Siguro baka wala silang dalang ano, pera. O kaya dahil hindi pa tapos yung display ko, kaya babalik na lang mamaya. Kaya kasi talaga sa Tiangge dito, may mamilit, meron talaga mamimili. Kaya nga kami nagtsatsaga sa Tiangge. Nung ako'y nagtatrabaho,
Ahente kasi ako dati. Ahente ako sa isang supermarket. Nakabilid ako sa araw. Bukod sa nakabilid ka na sa araw, naghahabol ka ng quota. May quota-quota kasi dyan eh. Oo, may quota-quota dyan. Pagka-ahente ka, kahit anong klaseng ano pa eh. Kahit yung mga ahente ng lupa eh. May mga quota-quota din yan eh. Bilad ka na sa araw, tapos yung isang araw mo, magkano lang isang araw mo? 420, 460. Nagpisa ko ng 420. Ay, dinkas lang ng 40 pesos. Oh. Kaya totoo yung sinasabi nila na ano, nasa huli talaga ang pagsisisi. Hindi naman ako nagsisisi dahil naging ahente ako. Una, marami akong natutunan sa pagiging ahente. Kaya hindi ko kinakaya yung pinanggalingan kong trabaho. Marami akong natutunan dun sa trabaho na yun ng pagiging ahente. Unang-una yung pakikihirap sa mga tao. Dito sa Tiangge, sa pagtitiangge. Yung isang araw, hindi naman sa ano, pagka siniswerte-swerte, may pagkakataon na time stay yun, yung 420 na yun. Hindi lang time stay. Sobra-sobra pa. Bigyan ko halimbawa. Yung medyo mahina halimbawa, yung sinasabi nilang matumal. Oh, nakaka 3,000 ka, 4,000. Eh di ba malaking bagay na yun? Half day lang yan. Oh. Eh samantalang nagtatrabaho ako, maghapon ka nakabilad sa araw. Kaya dito kahit mapagod ka, okay lang kasi sarili mo na eh. You know, may big bike oh, babae yung dumaan. Babae! Ayan oh, babae yan, babae. Ang laki ng motor. Yun, namili na sir ng sabonera. Kain na tayo mga ka-siblings. Kain na tayo. Ulam natin, Bicol Express. Ayos na ayos to. Tapos meron siyang ay. Napakausay. Tapos laro naman tayo maglatag eh. Bicol Express. Okay naman yung lasa. Medyo mamantika nga lang yung ano, yung pagkaluto niya. Ayos. Napakahusay. Ayan o. Ayan o. Kain tayo. Yun mga ka-siblings, tapos na tayong kumain, tapos na rin tayong maglatag. Ang kagandahan doon, nakabenta na tayo, meron tayong buwelo mano, meron na segundo mano, tsaka tercera mano, diba? Tsaga-tsaga lang talaga sa pagtitinda eh. Ayan si Koyang oh, naglalatag na si Koyang, naglalatag na siya ng sinelas. Tapos yun nandun sa dulo doon, may mga pagkain na rin. May ukay-ukay na rin dun sa dulo. Ito yung laman ng baklad mga ka-siblings. Ayan, ang laman ng baklad. Diba? Ang dami, diba? Ayan ang laman ng baklad.
Ayan yung mga ngera-ngera natin. Mga timba, accessory, batya-batya. Ayos, di ba mga ka-siblings? Ganun lang talaga ang anak buhay namin. Tiyangge, half day sa umaga, half day sa hapon. Panalong panalo kahit pagod na pagod ka, may benta at may benta. Diba? Kung ikukumpara mo nung nag-aayante pa tayo, nagpapakapagod tayo. Nakabalad sa araw, nauulanan, naghabol ng benta, naghabol ng kota. Tapos magkano lang yung makuha mong incentives. Pero dito sa Tiangge, ikaw ang boss. Nasa sayo kung gusto mong tamarin o gusto mong sipagin. Hawak mo oras mo. Wala kang inisip na benta, wala kang inisip na kota. Basta ang lagi mo lang gagawin, magtinda ka ng magtinda. Diba? Hindi naman tayo nag-agad na yumaman eh. Ang hangad lang natin, yung kahit paano, guminhawa yung buhay natin. Malaking tulong na yun, malaking bagay na sa akin yun. Yung wala lang sakit yung mga anak ko, blessings na yun. Ang saya-saya, umuulan. Basang-basa na yung mga tinda namin. Sana pala hindi na lang tayo naligo sa ganyan eh. Mababasal naman pala tayo dito. At saka alam mo, meron tayong Mylosi dito. May Mylosi kami dito guys. Gusto niya? 10 lang. Ang lakas ng ulan. Ayun sila Koyang oh. Nakasilong lang sila oh. Oh my God.